Hi! Napaka-importante talaga ng paniniwala ng tao, no? Madami po ang biktima ng anxiety disorder at depression. It is because of their belief, no? Meron din tayo tinatawag ng mga core beliefs, no? So, bibigyan ko kayo ng sample. Meron kasi akong nakausap lately na yung pati mga pamahiin o yung ba yung tinatawag doon, halimbawa yung bawal matulog ng basa ang buhok, bawal mag-nail cutter sa gabi, bawal magwalis sa gabi, ano pa, yung worst, bawal maligo kapag walang tulog, Diyos me. Okay? Diyos me. Okay? Yun lang po masasabi ko. Kapag may mga ganong kayong paniniwala, dapat tatanungin ninyo, ano ang science nun? Bakit bawal? O basta-basta na naman tayo maniniwala kasi sinabi ng mga matatanda? Yung mga matatanda bang yun, mga doktor, scientific ba sila? O dahil isang araw, wala silang magawa, walang mga gadget, walang mga kung ano-ano, naisip lang nila yun. Pwede rin kasi halimbawa, naligo siya, sumakit ulo niya, at doon niya sinabi na, dahil siya naligo, ngayon kinalat niya, uy, bawal maligo kasi sasakit ulo, kung whatever, dahil doon sa isang taong yun. Tapos kumalat na, o pwede may nasundan, dahil siguro may talagang virus doon sa lugar nila, kumalat na. It's the same with yung sample ko na yung Palaka, na yung buong bayan na yun, talagang hindi dumadaan doon sa field na yun kasi meron daw tiyanak. Turns out na yung tiyanak na yun ay palakang ang kanyang iyak ay tunog baby. Meron nun, hanapin nyo. Hanapin nyo yun, ang dami. May palaka na pag tumutunog, tunog umiiyak na baby. Yun ang science. Science ba na may tiyanak? So, ibig sabihin, kailangan kino-question natin yung mga paniniwala ninyo. Kasi halimbawa, dahil kulang ka sa tulog, hindi ka maliligo, talaga mag-a-anxious ka, no? So, mali yun. Kailangan science lang tayo. Sa makabagong panahon na yun, dapat kina-question na natin yung mga ganong paniniwala. No? Hindi nag-work yun. Ano pa? Meron ako i-share na importante rin about dun sa stroke. Okay. Ito naman, na-depress yung tao na to kasi ang sabi niya sa sarili niya, pati mga tao sa paligid, pwede kasing logical In fairness, pwede, pero hindi ibig sabihin yun yung truth o yun yung fact. For example, dito hindi ko naman sasabihin yung pangalan sa milyong-milyong tao no, na nabubuhay sa mundo. So wala nakakaalam kung sino siya, saan siya. So, ang sinasabi niya sa sarili niya na, sige, ibahin ko na nga lang yung storya, but it's the same, no? Kasi baka sensitive siya, baka hindi ganun ka-broad yung kanyang pag-iisip, no? Halimbawa, yung tao na nagtatrabaho na, okay, ng matagal, halimbawa sa school o sa office, no? Pumalpak siya, halimbawa. So sinasabi niya sa sarili niya, naku patay, mawawalan ako ng trabaho. Mawawalan ako ng trabaho. So, anxious na siya kasi iniisip niya mawawalan siya ng trabaho. Pero, ang hindi niya nakikita, yung mga boss niya pwedeng ma-realize or sa katunayan, kung titingin tayo sa evidence, buong buhay mo ba sa kumpanya mo, for example, 20 years, hindi ka pumalpak? O, nung pumalpak ka man, natanggalan ka ba ng trabaho because of it? So, pero, dahil sa nangyaring ito, feeling mo wala ka na talaga ng trabaho. So, hindi porket naisip mo yun, at dahil sa kainitan ng panahon na yun, yun yung talaga mangyayari. Anong evidences mo? So ngayon, anxious ka or depressed ka, inunahan mo pa. Gusto mo na mag-retire or mag-resign. Because yun. But in reality, napag-usapan ng mga boss, hindi, talaga mahirap yung project na yun, ganon-ganon. So at least sinubukan niya. Paano kung ganon yung epekto pala dun sa mga boss? Pero ikaw nag-isip ka na, hindi, mag-resign na ako, nakakaya, blah, 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 blah. So ikaw, depressed ka na, anxious ka na because of this. So dahil sa mga maling paniniwala, walang mga evidences, nagkukos na yun ng anxiety depression. Lalo na sa anxiety, kung mali yung mga paniniwala ninyo, halimbawa sa blood pressure,
sa hilo, sa mga simptomas ng katawan ninyo, lalo na kung sinabi naman ng doktor na kayo ay healthy at wala kayong sakit. Base doon sa mga resulta ng mga test. Ngayon, dahil sa mga maling paniniwala, meron pa yung kinukulam sila, may galit sa kanila, kaya nila nararamdaman yan at hindi daw maipaliwanag. Pues, naipapaliwanag na po ang anxiety. Okay, ilang hundreds, thousands of years na, no? Ang anxiety. Ang anxiety ay parte ng katawan, but the disorder yung ating sinusolve dito. Okay? So, sa anong maitutulong ko sa inyo? Well, una, libre, manood kayo ng mga YouTube videos ko. Andun lahat ng mga tamang kaalaman, kagaya ng mga sinasabi ko sa inyo. Halimbawa, takot kayo sa blood pressure ninyo, ilang videos na yung ginawa ko tungkol sa blood pressure para mawala yung takot ninyo na bakit tumataas at bumababa at bakit hindi dapat matakot. No? Pagkahilo, ipinaliwanag ko na rin yon. No? Again, pagkatapos po itong sabihin ng doktor sa inyo na wala kayong sakit at talagang anxiety lang at bakit nagkukos ng hilo, hirap sa paghinga, ang anxiety. Klaro tayo ho Huwag niyong balikan na sinabi kasi ni Coach J. Kaya pala hirap ako huminga kasi sa anxiety lang. Ang importante dito, kailangan clear ka, wala ka talagang physical na sakit, wala kang sakit sa lungs, walang sakit totally sa katawan, but mentally lang. Okay? Yun ang sinasabi natin. Kaya huwag gagamitin itong videos ko for diagnosis Kailangan makita kayo ng doktor. So ngayon, saan nyo kukunin yung mga tamang kaalaman? Gaya nga nito, no? Ang i-follow lang ninyo is yung mga credible na tao. May psychology background, may certificate pa, mas maganda, doctors, psychology, psychiatrist, neuro, mga scientist, yung mga ganon. Huwag po yung kapitbahay, huwag yung kasama sa group chat nyo. Ito pa, kaya dangerous yung mga group chat. Yung isang tao, ito sinabi niya, ito simptomas niya, natakot ka na ngayon. Hulo, magkakaroon din ako niyan, yari ka. Samantalang itong taong to, dahil hindi niya alam nangyayari sa kanya kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya. Siguro, baka kasi ganito, baka ganyan. So ngayon, natakot ka ngayon. Kaya bawal sa akin ang mga group chat. Bawal na bawal. Imbis na makatulong, nakakapahamak. Feeling mo kasi hindi ka nag-iisa. FYI, hindi ka talaga nag-iisa. Milyon-milyon ng tao may anxiety. Doon pa lang dapat alam mo na. Okay? Pero yung ipapahamak mo yung sarili mo, no? Dadalhin mo talaga yung sarili mo doon para ma-absorb lahat ng mga maling nararamdaman nila pero mali paliwanag nila. Naintindihan niyo? So, ganun, no? Kaya bawal na bawal sa akin yun. So, by the way, my name is Jeremy. Ang tagal bago ako nakaano. No? My name is Jeremy. I am a graduate of BS Psychology. Bachelor of Science po yun. At ako po ay mayroong Cognitive Behavioral Therapy Certificate from CBT Australia. Nag-aral ako sa Australia. At ang CBT or ang Cognitive Behavioral Therapy is the gold standard to cure, heal, manage anxiety and depression and other mental condition. Inaayos po dito yung mga maling pag-iisip ninyo. Kaya pag naayos na yung mga maling pag-iisip, nagkakaroon ka ng, ganun pala yun, hindi pala dapat matakot. Then, pag nawala na yung takot, wala na yung mga cortisol nyo sa katawan, adrenaline. Pag nawala na, nagkukos ng mga, kung ano-anong mga nararamdaman ninyo sa katawan. Yung sakit ng ulo, hilo, paninigas na mga muscle, pandalabo ng mata, depersonalization, derealization, extreme fear, panic attacks. Kapag naintindihan na, nawawala na yun. So, pwede nyo akong kontakin, pwede tayong mag-usap. May bayad po. Okay? Pero ang tulong ko na lang doon ay kayo ang magsasabi sa akin kung magkano ang kaya ninyo. Kasi kung talagang mag-undergo kayo ng CBT, thousands of money po yun. Thousands and thousands of money. But sa akin, dahil tulong ito, kayo magsabi sa akin. Kapag nakita kong fair, pwede, schedule natin. Pero kunyari, sabihin mo sa akin, halimbawa, parang pambili lang ng fishball, manood ka na lang ng YouTube ko. Okay? Libre po yun. Para sa inyo yun. Kaya nga kung magawa ng mga ganitong video, kasi siyempre dapat fair naman sa oras ko. Paano ako, di ba, paano kakain kung buong araw nandun lang ako sa inyo at wala akong makukuha pangkain ko, whatever, no?
But yeah, so ganun po, no? And dapat diagnose talaga tayo ng doctor. Okay? See you. Bye.